Okay, magandang gabi po sa lahat. Tunay na ang Diyos ay mabuti po at dakila po sa bawat araw ng ating buhay. At sa gabi pong ito, tayo pong muling dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Patungkol po sa ating pong series, patungkol po sa purpose-driven life. At ang nais po natin sa gabi pong ito ay pakinggan po niyo mabuti mga kapatid ang ating pong tatalakayin ngayong gabi. At nawa ay ating pong matagpuan muli ang presensya ng Panginoon. So, ihanda po natin ang ating mga sarili, mga minamahal kong kapatid. At dalangin ko ay maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon na pagkakalob sa atin ng Panginoon ngayon. So, bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, ay nais ko po mga kapatid na ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig, ang panunod po ng live stream ito at nawa ay magbigay ito ng kalakas ng espiritual sa atin. Ang dalangin ko ay maunawaan natin ang ating pong topic ngayon is about worship. At sa pagkakataong ito, mga minamahal kong mga kapatid, wherever you are, ininyahan ko kayo na tayo ay makiisa at mag-enjoy. Hindi lang basta mag-enjoy, kundi namnamin natin ang mensahe na pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon. Kaya, let's prepare our heart mga kapatid. Pero bago po yon, kayo po ay salamat sa araw na ito sapagkat ang Diyos ay tunay na mabuti po. At alam ko na everyday may pagbabago, everyday mga kapatid habang tayo nabubuhay, ay tunay na may pag-asa. At sa gabi pong ito ay ating pong alamin ang mga bagay, mapatid na ang bawat ginagawa po natin ay maging karugod-dugod sa Panginoon. Pero bago ang lahat, sandali po tayo dumako sa isang panalangin at tayo po ay lumapit sa Panginoon at ating pong pasalamatan ng Diyos sapagkat sa panibagong araw na pinagalob sa atin ng Panginoon ngayon. Let's close our eyes. Lord, we are so thankful, Panginoon, sapagkat sa gabi pong ito ay muli kami lalapit, sinuklukan ng biyaya. Tuloy, Lord God, salamat, Panginoon, sa panibagong buhay pong ito pinagalob sa amin na everyday. Iniingatan mo kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw, Lord God, ang nagpo-provide ang mga pangangailangan at lagi mo kami pinoproteksyonan ng iyong banal na dugo, Panginoon. At dalangin po namin sa oras pong ito, kami po ay muli, Panginoon, dadako, Panginoon, ipang ibahagi ang iyong salita. Lord, itago mo ako sa iyong likuran upang ikumakit at mahayag. At dalangin ko, Lord God, ng bawat kapatid, Lord, bigyan mo sila, Lord, na malinaw, pangunawa, upang maintindihan nila, Panginoon, at may sa pamuhay, Panginoon, ang bawat salita, Panginoon, na aming po tutunghayan ngayong gabi. Kaya, Lord, sa ipon ng kakatiwala ito, Ama, ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa gabi pong ito, tayo po ay nasa pang-8 araw na ng ating pong pag-aaral patungkol po sa ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin. And I believe na sa gabi pong ito may panibagong kapahayagan na naman sa atin ang Panginoon. So are you ready mga kapatid? So ihanda ninyo ang inyong mga Bible, ihanda ninyo ang inyong mga notes upang sa ganoon na bawat mensahe na ating tutingnan ngayon ay magbigay sa atin po ng buhay mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay laging nangungusap, even in one word lang mga kapatid, ini mag-distract sa puso natin sapagkat si Lord nais ng Panginoon na tayo kausapin. So, ang aking topic is about plan for God's pleasure. Yung plano ng Diyos para sa saan? Sa kagalakan o sa kasiyahan ng Panginoon. Ayon po sa Revelation chapter 4 verse 11 sa New Living Translation, ito po ang sinasabi, you created everything and it's for your pleasure that they exist and were created. So, ayon po sa Awit 149 verse 4, the Lord has take pleasure in His people. Alam niyo ba, nalulugod ang Panginoon sa atin? Noong tayo ay nilikha ng Panginoon, we are special. You are special, kapatid. Hindi ka lang dinampot. Yung kasabihan ng matatanda na napulot ka lamang sa tayo ng kalabaw. Hindi po ganoon. Yun po ay sinasabi ng matatanda sa atin. No? Pero hindi yon. Ang Diyos, nung ikaw ay binigyan ng buhay, ang Diyos ay nalulugod, mga kapatid. Kinululuguran ka ng Panginoon. Kaya huwag kang malungkot. Naging masaya ka sapagkat mayroong nagmamahal sa iyo at ang Diyos ay nalugod nung ikaw ay binigyan niya ng buhay. So, sabi po sa ating pag-aaral, you were planned for God's pleasure. Yun ang plano ng Panginoon. Kasi gusto niya mayroon siyang makausap, mga kapatid. And it's pleasure to God na yung kanyang nilikha, mga kapatid. Sabi nga niyo, the moment you were born into the world, God was there. Nandun na siya. The unseen witness. Smiling at your birth. Amen?
He wanted you alive, and your arrival gave Him great pleasure. Nakita niyo, mga kapatid, hindi madali yung panganganak. Pero doon sa loob ng bahay bata pa lang, alam na ng Panginoon, nalulugod ang Diyos sa bawat isa sa atin. So God did not need to create you, but He chose to create you for His own enjoyment. Kaya, unique, kapatid. Ikaw ay unique, kakaiba ka. Amen? Pero si Lord, andyan, you exist for His benefit, His glory, and His purpose, and His delight. Kaya, ang ganda mga kapatid, kung alam mo lamang kung bakit ka binigyan ng buhay ng Panginoon, bakit ka nag-exist, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa iyo, sa ating lahat. Sabi niya, bringing enjoyment to God, living for His pleasure is the first purpose of your life. Ito daw yung unang layunin ng ating buhay, na magbigay tayo ng kagalakan, ng kasiyahan sa ating Diyos na buhay. At yung doon ay maintindihan po natin, mapatid yung katotohanan ito, alam mo, you will never again have problem with feeling insignificant. It's prove your worth. Mahalaga ka, kapatid. Mahalaga ang buhay mo. Binigyan ka ng Panginoon ng buhay. It's from the Lord, mga kapatid. Pagyamanin natin ang buhay nito. Ang sabi niya, you are a child of God. Amen. And bring pleasure to God. Like nothing else has ever created, mga kapatid. Ito ang sabi ng Panginoon. Sabi sa Bible, because of His love, God had already decided that through Jesus Christ, He will make us His children. This was His pleasure and purpose. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, mga kapatid, decided through Jesus Christ, He will make us children. Kaya tayo, we are adopted child of God. Amen? Ang purpose sa mga tayo ay ginawa niyang anak, mga kapatid. Hindi lang tayo, nilikha lang niya, hindi lang tayo kinrate niya, mga kapatid, kundi ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Sino tayo para gawing tayong anak ng Diyos, mga kapatid? Sino ka? Sino ako? Na dati tayo kawan ng Diyos, tayo masama, pero sa kabila nito, ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, ay ma-enjoy sa buhay natin. Mahalaga po itong pag-usapan natin ngayon, mga kapatid. It's our life. Dahan-dahan po tayo dinadala ng Panginoon sa antas na para tayo mag-excel, mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya. One of the greatest gift God has given you is the ability to enjoy pleasure. Yun po pala, mga kapatid, isang kakayanan daw po natin na ma-enjoy daw po natin yung kasiyahan o kaligayahan. Ito ay inilagay na sa atin ng Panginoon. Amen? Binigyan tayo ng mga emotion, mga senses natin, upang sa ganoon ay magamit natin para ma-enjoy po natin ang lahat ng bagay. Meron kang mata, meron kang tainga, meron kang bibig, mga kapatid, meron kang ilong. Ito yung nagagamit natin to enjoy. Sapagkat nakikita po natin ang kagandahan ng nilikha ng Diyos, nararamdaman natin ang pagmamahal, mga kapatid. At nadidinig natin ang maraming mga bagay. At naamoy natin ibang klase. Ibig sabihin, we are complete na ibinigay ng Panginoon, mga kapatid, especially ikaw. Kaya nakakulungkat, mayroong bulag, bibingit, di ba? Pero ikaw na nilikha ng Panginoon, kompleto. And you need to enjoy that life, mga kapatid. Huwag mong sirain ang iyong katawan sa mga bagay na hindi maganda, kagaya ng mga vices, kagaya ng mga drugs, maraming nasisira, maraming mga naninigarilyo na nagkakaroon sakit na typhus, yung mga sakit sa viral disease, mga kapatid. Ang daming klase. Bakit? Dahil pinabayaan nila. Hindi nila alam na yung kanyang katawan ay nilikha ng Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos. At ang Diyos nalulugod sa iyo. Sapagkat tayo nilikha ng Panginoon. Sabi niyo rito, He wants you to enjoy your life. Not just endure it. Kasi bisa endure daw eh. But the reason you are able to enjoy pleasure is that God made you in His image. Kasi nilikha tayo ng ayon sa kanyang larawan at wangis. Di ba? Ayun ang pinakamaganda doon, mga kapatid. Nilikha tayo ng Diyos, nilikha ka ng Panginoon, ayon sa kaan? Sa kanyang larawan at wangis. Ibig sabihin noon, perfect ang pagkakagawa ng Panginoon sa tao. Kailan nahulog tayo sa kasalanan eh. Pero kung titingnan po natin, mga minamahal kang kapatid, you need to enjoy your life. Pag may problema ka, just smile lang. It will come to pass, mga kapatid. Amen? We often forget that God has emotion. Naniwala ba kayo? Ang Diyos ay meron ding emotion.
Pero maraming tao nalilimutan nila kasi alam nila, God is powerful. Ayun lang alam nila. God is, pero sabi niya rito, God has an emotion. He feels things very deeply. Nararamdaman din niya yung nararamdaman natin. Sa pagsabi ng Biblia, the Bible tells us that God grieves. Di ba naging grieves ang napipigati ang Diyos? And then get jealous and angry. And feels compassion, pity, sorrow, and sympathy, as well as happiness, gladness, and satisfaction. God loves, delight, get pleasure, rejoice, enjoy, and even love. Kasabay mo, sabi sa Old Testament, sinabi doon, isang verse doon, God loves. Amen? So, tingnan po natin, ano ba ang Diyos saan para malugod natin ng Panginoon? Bringing pleasure to God is called worship. Kataon sa akin po yung napalagay ang topic po natin sa worship, mga kapatid. Ano ba ang pagkakaintindi natin sa worship? Mahalaga po ito sapagkat sabi nga natin, bringing pleasure to God is called worship. Para daw po ang Diyos ay malugod sa atin, amen, ay pagsamba. The Bible says, the Lord is pleased only with those who worship Him and trust His love. Nalulugod daw ang Diyos o Panginoon, saan? Only with those sa mga sumasamba at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Anything you do that bring praise to God is an act of worship. Anumang mga bagay na ating pong ginagawa ay nagbibigay kaluguran sa ating Diyos at ito'y isang akto ng pagsamba. Sapagkat ang pagsamba ay kagaya inilantulad sa isang diamond na maraming faces. Multi-faced, kapatid. At ganun ang pagsamba, kapatid. Yung pagsamba, titinghayan po natin ngayon, tutunghayan po natin ngayon. Ano ba yung ibig sabihin talaga ng pagsamba? Kasi maraming misconception, maraming misunderstanding about worship. Pero ngayong agabi, kapatid, titingnan po natin, bakit nga ba tayo sumasamba? At sino ba talaga nalulugod sa pagsamba? Ikaw ba o ang Diyos? So dapat ito maintindihan po natin, mga kapatid. So it brings praise, mga kapatid. Sabi niya rito, no? And then, ayon sa anthropologists, noted mga kapatid, that worship is a universal urge hardwired by God into the very fiber of our being, inbuilt need to with God. So tayo ay talagang hinubog tayo, hinulma talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid. At sa paghulmang yun, mga kapatid, naandoon na tayo, kaya nga nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang larawan, na kailangan natin to connect with God. Sapagkat tayo nilikha para sa Kanya. Amen? Ito nilikha tayo para magkaroon tayo ng fellowship with God. Kaya ito ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Nung nilikha ka ng Diyos, kompleto, so ang kailangan lang niya ay matutunan natin ibalik sa Kanya yung pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagsamba. We need to connect with God, mga kapatid. At iyan yung pagsamba, mga kapatid. Sabi niya, worship is a natural, kagaya doon po ito ng pagkain o paghinga. Worship is as natural, mga kapatid, as eating or breathing. If we will to worship God, we always find substitute, mga kapatid. Kapag natin sa pagsamba natin, ang ating focus ay mapupunta sa ibang mga bagay. The reason God made us with the desire, this desire is the desire of worshiper. Sapagkat sabi sa Bible, Jesus said that the Father seek worshiper. Hinahanap ng Ama ang mga mananamba o sumasamba sa Kanya. And God is looking for us, kapatid. Kumusta na ang ating pagsamba? Sa loob ba ng ating tahanan, sa labas, mag-istrabaho natin, nagagawa ba natin ng pagsamba? Tingnan po natin, mga kapatid, ang ilang mga bagay. Depending on your religious background, you may need to expand your understanding of worship. Ano man daw po ang pinanggalingan nating iglesia, o naman tayo, mga kapatid, kailangan palawakin natin ang pag-unawa natin about worship. Kasi kalimitan ganito, you may take your church service with singing, praying,
and listening to a sermon. Yan yung pagsamba. O maaaring iniisip mo rin, yung mga seremonyas, o yung komunyon, o may mga tinatawag natin, may mga church na mayroong tinatag na healing, miracle, at may mga iba pa. But worship can include this element. Pwede itong isama sa bahagi ng pagsamba. Walang problema yun, mga kapatid. Ito ay pwede sa pagsamba. But worship is far more than this expression. Ang pagsamba ay higit pa sa ganito pamamaraan o paghayag. Because worship is a lifestyle. Tatandaan po natin. Ito ay buhay. Paano tayo nabubuhay, mga kapatid, bilang mananampalataya? Worship is a lifestyle. Kasi ang pagsamba, mga kapatid, ay hindi lang pag-araw ng Sunday o yung prayer night o Bible study. Kasi ang akala natin, punta tayo sa Sunday at may samba tayo. But pagsamba is an everyday life, mga kapatid. Araw-araw yan. Whether you are there, nasa mga lugar, part, mga kapatid. Kaya titingnan po natin, unawaan natin mabuti ngayon. Yung pagkawagin natin yung ating kaisipan para maintindihan po natin ang tunay na pagsamba. Sapagkat sabi niya, worship is far more than music. Higit pa raw ito sa musika. Kasi akala natin yung pagsamba ay yung pagkanta lang o pagtugtog. Diba? Pagtaas natin ng kamay. O anumang part ng mga kapatid dyan. So for many people, worship is just a synonym for music. Akala nila pagsamba sa kanilang inituloy lang sa isang musika. At our church, we have the worship first, diba? Makita natin. And then teaching. Sabi pagsamba, inuuna namin muna ang pagsamba o aming pagkanta, mapatid, o bago ang pakikinig ng pagkatuturo o ng salita ng Diyos. Di ba ganito nangyayari, kalimitan? Kami muna magpe-praise and worship. Mag-worship muna kami bago kami makinig. This is a big misunderstanding. Kasi akala natin yung first part lamang ang pagsamba, yung pupuri ka doon, talaga doon, puspos ka doon, talaga makita natin. Pero mga kapatid, yun palang impisa. Every part of a church service is an act of worship. Bawat parte o bawat bahagi ng gawain sa iglesia, sa church, maging yaman ay panalangin, pagbasa ng Biblia, o yung pag-awit, confession, o yung pagtahimik man, o yung listening to a sermon, yung pag-notes, mga kapatid, giving an offering, yung baptism, yung communion, signing commitment card, even greetings and the worship is part, mga kapatid, of worship. Pero umpisa pa na pagpasok mo pa lang ng church, mga kapatid. Amen? Hanggang ikaw ay palabas, still worship pa rin yun, mga kapatid. Pasinin nyo pagkakaiba. Bakit yung prayer meeting at saka yung Sunday service magkaiba? Ay, sabi natin, prayer meeting na naman, tama na isang kanta. Pero pag service natin, nakainabot tayo ng 30 to 45 minutes. So, hindi natin naintindihan, mga kapatid. Ang Sunday service, pinaghahanda natin, ayos ang suot natin, ayos ang ating dress, ayos lahat, mga kapatid. Pero pag prayer meeting, kung ano na lang. Pwede na yan, parang ganyan, mga kapatid. Ba't tanong nyo ba? Worship is a lifestyle. Pinaghahanda natin ito, mga kapatid. Kaya actually, worship predates music. Talaga nagsisimula bakit sa pagsamba, sa pagitan ng music. But tandaan ninyo, sa Genesis chapter 4, verse 21, si Adan nagsamba sa Garden of Eden. Pero hindi pa nabanggit doon ang musika. Hanggang sa discover, mga kapatid, ni Jubal, the birth of Jubal, dito na-discover, mga kapatid, ang mga instrument. Pero kay Adan, wala pa, mga kapatid, instrumento. Hindi natin alam kung ano ginamit niya. Ni Adan, anong klaseng pagsamba, but they worship God. So, hindi yung musika, mga kapatid. Wala pa, hindi natin alam. If worship were just music, then all who are non-musical could never worship, mga kapatid. So, worship is far more than music, higit pa doon sa musika. Mamaya titingnan po natin yung mga ilang bagay patungkol po sa musika, mga kapatid. Even worse, sabi niya, worship is often misused to repair a particular style of music. May mga church na
gusto lang nila hymnals. May mga church naman gusto nila yung mga praise and worship song. Pag daw mabilis, praise. Pag mabagal, worship. Iba, malakas, maingay. Issue, mga kapatid. Pag ganito mga malakas, maingay, is praise. But very quiet, timid, ito daw po itong kapatid ng worship. Mali. This is a common use of the term worship, mga kapatid. Kaya malakas ang tono, kay mahina, kay hymnal yan, kay praise ng kapatid, it's part of worship, mga kapatid. Kaya we need to respect kung anong church yun, mga kapatid. Huwag mo, ibig tiyatuan natin, bakit gano'n? Parang patay. Diba? Sometimes gano'n. It's part of their worship. Ito yung pamamaraan nila para sumamba, mga kapatid. But it's also a worship, mga kapatid. Tayo, tinatawanan tayo dahil para sira ulo tayo. Dahil ang iingay natin. Para sasabi nila, hindi ba dinig ng Diyos yun? Bakit kailangan sumisigaw pa? Pareho both upside, mga kapatid. May mga critics. Pero, ano mga klase niya ang style, mga kapatid? Slow man yan o fast, importante, sinasamba natin ang Panginoon sapagkat ito yung ating lifestyle. Kahit may problema ka, the sacrifice of praise, mga kapatid, yun ang hinahanap ng Panginoon. Kaya may problema ka at kay wala, kaya mo pa rin sumamba sa Panginoon. May pera ka at wala, sumasamba ka pa rin sa Panginoon. Diba? May pinagdadaanan ka man sa buhay, kalungkutan, still you go there to just worship the Lord. Because our part of our life, we are worshiper, mga kapatid. As sons of God, dapat tayo maging worshiper. Matutunan po natin ang tunay na pagsamba na we acknowledge God in our life, every day in our life. So, hindi ito traditional, mga kapatid, kundi it's a lifestyle. Kasi minsan, pag may problema, saka na muna ako magsasamba dahil ayusin ko muna. No, mga kapatid. Nilikha ng Diyos para lang sambahin siya. Nalulugod siya pag binibigay mo siya ng time. Nalulugod ang Diyos pag ikaw ay talaga sinasacrifice mo yung konting panahon mo. Sometimes we are taken for granted, mga kapatid. But hindi yun, mga kapatid, kundi we need to prioritize ito, mga kapatid, ang pagsamba sa Panginoon. So worship has nothing to do with the style or volume or speed of song. God loves all kind of music because He invented it all fast and slow, loud and soft, old and new. You probably don't like it. Maaaring hindi mo gusto ito. But God does. Amen. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung ayun para sa Panginoon, tugtog man yan, especially sa tribo ba, mga kapatid, pag nakita mong nag-worship ang mga taga-tribo, naintindihan mo ba yung kanilang tono? Di ba? Kasi sa atin, parang ritual. Pero sa kanila, pagsampa yun, mga kapatid. Pero ang Diyos, nalulugod sa kanilang pagsampa. If it is offered to God in spirit and truth, it is an act of worship. Amen. It's an act of worship, mga kapatid. Kung ito ini-offer mo sa Diyos, ano man tono yan, mga kapatid. Mabilis man yan, mahina man yan, malakas man yan, o bago man o luma, parang hindi mo gusto kasi nasanay tayo sa ganitong style. Pero, mga kapatid, pag in-offer doon natin sa Diyos, it is an act of worship. How do you worship God, mga kapatid? So, Christian, often times, disagree over the style of music o how to use in worship, mga kapatid, yung mga musika. Sabi niya, passionately defending their preferred style at the most biblical or God-honoring. Especially kapag daw po yung matatanda, sabi natin, mga may edad na, mas gusto nila yung softly. Yung mga millennials, gusto nila yung pit ngayon, mga kapatid. Diba? Mas sabi niya rito, depending their preferred style at the most biblical or God-honoring, but there is no biblical style. Tandaan nyo, but there is no biblical style. Kasi hindi naman nabanggit yun eh. There are no musical notes in the Bible. We don't even have the instrument they use in Bible times. Hindi na naman natin ginagamit yun. Iba nga sila eh. Nagamit ba natin yung mga lyre? Wala man gumagamit ngayon. Bihirang-bihira. Mga
ano lang talaga. So, titingnan natin mga kapatid ang mga ilang bagay. Sabi niyo rito, frankly, the music style you like best say more than about your background and personality that it does about God. One ethnic group's music can sound like noise to another. Maaaring sa kanila ay ingay lang yon. Pero sa mga ethnic groups, mga kapatid, it's sign of worship. Style nila yun, mga kapatid. But God likes variety and enjoy it all. Lahat yan. Kung yun isa Panginoon mo binibigay, mga kapatid, yung mga awit na ginagawa mo, yun isa Panginoon. At pag sa Kanya, mga kapatid, anong kanta, anong tono yan, ang Diyos nalulugod. Bakit? Sabagat yun ang nais ng Panginoon sa atin, nasambahin natin siya. Sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid. There is no such thing as Christian music. Tandaan nyo. Kasi sabi nila, iba daw yung Christian song sa secular song, mga kapatid. Pakinggan nyo. There is no such thing as Christian music. There are only Christian lyrics. Ayun, lyrics, iba, mga kapatid. Kasi kaya nga, mga kapatid, maraming ngayon, especially this millennial, mga kapatid, maraming mga bagong kanta ngayon, hindi mo naintindihan kung ano yung talagang mensahe. Bakit? Natatabunan, mga kapatid, ng instrumento. Maraming mananampalataya, dumidepende sa tune kaysa doon sa word. Pero sabi niyo rito, it is the word that make a song sacred, not the tune, mga kapatid. Ano ba yung laman noong mensahe? Ano ba yung laman ng kanta? Ito bang kantang ito ay talaga nagbibigay ng mensahe, ng pagbibigay lugod sa Panginoon? Kasi may basta kanta lang, makagawa lang ng kanta, okay na. Pero ito ba talaga ay for the glory of God? There are no spiritual tunes, mga kapatid. If I played song, sabi niya ng isang author, if I played song for you without the word, halimbawa, gumawa ako ng kanta, pero walang salita, malalaman ba ito Christian song o hindi? Kasi walang word eh. So yung lyrics, mga kapatid, it is the word that make a song sacred, mga kapatid. Sapagat pag itinuopen mo sa Panginoon, God will please. It's a pleasure, mga kapatid. Ito ang pangalaga. Pakinggan niyo mabuti ito. Kasi dito tayo nagkakaroon ng misunderstanding din. Worship is not for your benefit. Sabi niya, as a pastor, sabi niya rito, na natanggap siya ng note, I love the worship today. Alam mo, gustong-gusto ko yung worship natin ngayon. Talagang blessed na blessed ako. Talagang para bang lumulutang ako sa langit. And then talagang, talaga enjoy ko, hindi ko maintindihan. Alam niyo, mga kapatid, this is another misconception about worship. Pero ito yung totoo nangyayari. Especially pag mahusay ang worship leader, nadadala niya ang tao. Sabi niya, masaya mo siya, I'm really blessed, talaga ganon. But sabi niya rito, it is not for our benefit. Pakinggan nyo, it is not for our benefit. We worship for God's benefit, mga kapatid. Ang dapat magbenepisyo ay ang Diyos, hindi ikaw. Amen? We worship for God's benefit. Kaya tayo sumasamba, binibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon, ang kasiyahan, mga kapatid. When we worship, our goal is to bring pleasure to God, not ourselves. Tandaan nyo yung makikita nyo, mga kapatid. Kasi kalimitan, interpret natin eh. Kaya tayo, doon ako po sa church na yun dahil masayang awitan, talagang enjoy mo, talagang sumasayo ka, nandun lahat. Hindi gaya doon, parang patay. Diba? Ganun ang nangyayari. But here, mga kapatid, we worship for God's benefit. When we worship, our goal is to bring pleasure to God, not ourselves. Hindi para sa ating sarili. Si Lord dapat ang siyang mataas. Nawa ay madama ng Panginoon yung ating pag-awit. Kasi sabi natin, yung heaven bring down and show me your glory, Panginoon.
Madadama mo lang ang glory ng Panginoon at pagbubaba ang presensya ng Panginoon kung yung iyong praise and worship mo, iniaalay mo sa Diyos. Yung puso mo, iniaalay mo sa Panginoon. Even doon yung mga pinaglaman puso natin, ibibigay mo sa Panginoon. Then, the presence of the Lord will come down. Hindi sa tono, mga kapatid, kundi yung sinasabi natin pagsamba sa Panginoon. Hindi nga tayo magsabi ng, Lord, praise the Lord, hallelujah. Hindi nga natin may taas ang ating mga kamay. Kasi dumidepende rin tayo sa worship leader. Pag ang worship leader hindi ganun anointed, sasabihin natin, bakit ganoon ang pagsamba? Ang pagsamba, mga kapatid, is from the heart. It's our lifestyle. Amen? If you have ever said, I didn't get anything out of worship today, parang wala eh. Walang dating. Sabi niyo ito, you worship for the wrong reason. Kasi kaya ka nagsasamba, gusto mo lang ma-please ka eh. Kaya ka lang nando para ma-enjoy mo yung awitan, yung kantahan, yung worship. Sabi niya, worship is not for you. It's for God. Listen, worship leader, musician, it's a privilege to be used by God, leading people to worship God. It's a privilege to lead the people of God to bring glory to Him. Ginagamit ka, inanoy ka ng Panginoon to be a channel of blessing for the people that they may understand the real meaning of worship. Hindi yung talent mo. Binigyan lang sa'yo ng Panginoon yan, kapatid. Yung gift na yan, ipagyamanin mo. But huwag mong angkinin ang glory. Huwag mong angkinin yung papuri sa iyo. Kaya kalipid dyan, ay to lead the people of God to worship the Lord with all your heart. It's not for you, kapatid. It's for God, our loving God, who created us. He gave us life. He gave us hope. At lahat, mga kapatid, yun lang pwede natin ibigay sa Panginoon para malugod ang Diyos sa atin. Lahat ng ating gagawin, do it for the glory of God. Of course, not most worship services also include element of fellowship. Mahabahagi ito. Edification, evangelism, and there are benefits of worship. May mga benefits, mga kapatid. But we don't worship to please ourselves. Tingnan nyo, of course, most worship services also include element of fellowship, edification, and evangelism. And there are benefits for worship. But we don't worship to please ourselves. Our motive is to bring glory and pleasure to our Creator. Amen? Iyon talaga, mga kapatid, ang goal natin. Ang motibo natin ay to bring glory and pleasure to our Creator. Yun ang pagsamba, mga kapatid. Kasi ay sinabi sa Isaiah chapter 29. Ang Diyos nag-complain. Sabi ng Panginoon, God complains about worship that is half-hearted and hypocritical. The people were offering God stale prayer, insincere praise. Kasi minsan, sumasabay lang tayo sa ating pagkanta. Pag sinabi ng worship leader, taas natin ng kamay, tsaka lang tayo tataas ng kamay. Pag sinabi ng worship leader, oh, let's worship the Lord. Doon pa lang tayo. Hindi mo alam, kaya ka nga napunta pag-araw ng pagsamba, mga kapatid. You are prepared to worship the Lord with all your heart. Nag-uumpisa ko lamang, mga kapatid, ramdam mo na yun sa puso mo, ang pagpupuri sa Panginoon. Hindi mo isipin kung ano sinasabi ng katabi mo, basta mahalaga sa iyo, this day is the day of the Lord. Gusto ko siyang pasalamatan, gusto ko siyang papurihan, gusto ko siyang maluwalhati sa pamamagitan ng aking pagpupuri, pag-awit, kahit ako ngay sintonado, kahit wala sa timing, pero ang puso ko umaawit para sa Panginoon. And it's worship, mga kapatid. Pero dito, nirebuke ng Panginoon ang kanyang bayan. Sabi niya rito, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart are far from me. Sometimes may mga nagwawander ang isip. Nagpupuri nga, pero ang takbo ng isip malayo. Kapatid, hindi yan worship.
Their worship of me is made up only for rules taught by men. Pansinin niyo mga kapatid. You enjoy yung pagsamba kung totoo sa puso natin. Ginagalang ako ng kanilang mga labi, dahil po ng kanilang puso ay malayo sa akin. Kaya importante, mapatid na maintindihan natin, you need to expand your understanding about worship. Kaya ka nagsasamba, ay kaluguran to ng Panginoon. Worship is not a part of your life. Pangin nyo, worship is not a part of your life. It is your life. Ito doon yung buhay natin. Hindi doon lang ito bahagi ng ating buhay, kundi ito mismo yung buhay natin. Worship is not just for church service. Ang pagsamba doon hindi lang po sa church service natin sa panahon ng Sunday, halimbawa. We are told to worship Him continually and to praise Him from sunrise to sunset. Ibig sabihin mga kapatid, pagising pa lang sa umaga, hanggang sa paglubog ng araw, nandun pa rin ang pagsamba natin. Amen po ba? In the Bible, people praise God at work, at home, in battle, maging sa bilangguan, o maging in bed, mga kapatid. Praise should be the first activity when you open your eyes in the morning, and the last activity when you close them at night. Alam niyo, masarap mga kapatid. I experience every day. Habang ako nagtrabaho, umawit ako sa Panginoon. Lagi nasa loob ako ng bus, humihim ako. Hindi man kasi baka sabihin, sira ulo ko. Pero sa puso ko, umawit ako sa Panginoon. Kahit yung mga awit, putol-putol mga kapatid. Pero nandoon ang pagsamba, sabi niya rito, mga kapatid. David said, I will thank the Lord at all times. My mouth will always praise Him. Amen. Sabi ni Haring David. Siya magpapasalamat sa lahat ng oras. At ang kanyang bibig ay magpupuri sa Panginoon. Ito po mga kapatid, it's a lifestyle mga kapatid. So every activity can be transformed into an act of worship when you do it for the praise, glory, and pleasure of God. Sabi ng Biblia, the Bible says, so whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Ito sabi ng Biblia, mga kapatid. Kumakain ka man o umiinom, o ano man lang yung ginagawa, gawin natin para sa kalwalatian ng Panginoon. Sometimes, pag tayo may inuutusan, nagre-reklamo tayo. Pag may pigkadanan tayo, nagre-reklamo tayo. Sometimes, sa pagkain natin, literally pag hindi mo gusto ng ulam pagkain mo, ito na naman. Di ba mapasin niyo mga kapatid? Wala na bang iba? Hindi mo alam yung pagkain yan galing sa Panginoon, bigay ni Lord para sa iyo. Doon pa lang makita natin kung talagang sumasamba tayo sa Kanya. Nagpapasalamat tayo in everything, mga kapatid. Amen? Ganun dapat ang mga mananampalataya. Sa panahon man at di kapanahonan, ipakita natin na tayo ay isang mananampalataya at tayo sumasamba sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, worship is a lifestyle. How is it possible to do everything to the glory of God? Paano daw po ito magiging posible na lahat ng ating ginagawa ay walawalhati ang Diyos? By doing everything as if you were doing it for Jesus. Kung ang ginagawa mong ito sa lahat ng bagay ay binibigay pa sa Panginoon, then mga kapatid, ang Diyos ay naluluwalhati sa ating mga ginagawa. Sa ating pagdesisyon, sa buhay, sa ating paglakad, maging sa ating work area, mga kapatid, nandun pa rin yung enjoyment. Pero pag ang isang tao sa kanyang trabaho, reklamo ng reklamo, kaunting bagay lang nagre-reklamo, mga kapatid, that's not worship. Pero lahat ng bagay na ibinigay sa iyo, pinagpapasalamat mo sa Panginoon, is worship, mga kapatid. Kasi ina-acknowledge mo ang Diyos sa iyong buhay, sa our daily life, mga kapatid. Sabi niya rito, the Bible says, whatever you do, work at it with all your heart,
as working for the Lord, not for men. Gumagawa ka hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. We must be God-pleaser, not man-pleaser, mga kapatid. At sa bawat buhay natin, kaya nga tayo, sabi nga ko sa inyo kanina, nilikha tayo ng Panginoon para tayo sumamba. It's God's pleasure na tayo binigyan niya ng buhay. Kay matanda ka, kay bata ka, kay bago ka sa pananampalataya, lahat tayo mga kapatid. Nalulugod ng Diyos sapagkat isinilang ka ng Panginoon para magkaroon ka ng buhay at siya ay tayo sumamba sa Kanya. This is the secret to a lifestyle, mga kapatid, of worshiping everything as you are doing it to Jesus. Take you every day. Ordinary life, you're sleeping, eating, and going to work, and walking around, life and place it before God as an offering. Lahat, pagtulog mo natin, paggising natin, pagtatrabaho mo natin, pagkain mo natin, ano man mga kapatid to. Kung ito ating ino-offer sa Panginoon, is part of our worship to God. Work become worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. Aware ka na habang nagtatrabaho ka, nandiyan ang presence ng Panginoon. Amen? So sa gabing ito mga kapatid, ang pinag-usapan po natin ay to expand our understanding about worship. Sa ating pagsambang ito mga kapatid, tandaan po natin yung verse natin sa awit 149. Dito magtatapos mga kapatid. The Lord take pleasure in His people. Amen. Nalulugod ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, matuto tayo magsamba sapagkat ang Diyos nalulugod mga kapatid. At kapag nalugod, sabi ka ng Bible, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. At kapag naintindihan mo mga kapatid, yung delight in the Lord, kasi yung delight doon, kapag nalugod ang Diyos sa iyong mga ginagawa, sa iyong mga iniisip, sa iyong mga pinaplano, ang Diyos natutuwa sa atin. At kapag ang Diyos naman ay natuwa sa atin, kapatid, tandaan mo, yung blessing, it will overtake to our life. Kasi na-enjoy niya yung ating pagsamba ng buong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. At iyon ang nais ng Panginoon. Hindi kanya pagkukulangin. Bakit? Kasi kapag siya natutuwa, ibinibigay niya yung pagpapala, mga kapatid. Pasin ninyo, it will flow yung blessing sa buhay natin. Kaya hindi ka pagkukulangin ng kapatid. Kahit wala kang trabaho ngayon, kumakain ka pa rin. Amen? Hindi ka nag-worry ano yung bukas. Alam nyo na, sa amin, mga kapatid dito sa bahay, I don't worry, mga kapatid, kung salamat, binigyan ulit kami ng trabaho, pero hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Still, God provide. Amen? Kaya, lastly, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon sapagkat i-ponder mo sa isip mo, mga kapatid, I was planned for God's pleasure. Iyon ang totoo, mga kapatid. Sabi po sa ating pinag-aaralan, I was planned for God's pleasure. At ito yung i-consider natin. What common task I start doing as if I were doing it directly to Jesus? Ano ba yung dapat na bagay na gagawin ko para ang Diyos ay malugod sa akin? Kapatid, be still at magbuli-buli ka sa Panginoon. Tanungin mo sarili mo, Lord, ano ba yung dapat kong gawin to please you? At ikaw lang, mga kapatid ng Panginoon, ang nagkakaintindihan. Sa amin, mga kapatid, sinasabi lang namin sa iyo, ang mga bagay na ito to encourage every one of us para lalo tayo ma-enjoy po natin ang ating buhay sa lupang ito na temporary lang buhay natin ito. Pero ang maganda habang nabubuhay ka, ang Diyos ay nalugod sa ating paglakad. Amen po ba? Kaya salamat po mga kapatid at hindi po magtatagal at nawa ay naunawaan po natin ang ibig sabihin po kapatid ng pagsamba ngayong gabi. And I hope na sa araw po ng bukas ay muli po namin kayong makakasama sa ating pong pakikinig at panonood po pang ating live stream para po sa susunod po nating topic. Kaya
Yan daw niyo puli mga kapatid, ang inyong mga puso, sapagkat every day, every night, may iba't ibang mensahe ang Panginoon na ibinibigay sa atin. At sa bawat gabi mga kapatid, ang ating pong pag-aaral nito, makikita po natin na ang ating pong spiritual life mga kapatid, dahan-dahan natin nabubuksan at naunawaan yung plano ng Diyos sa bawat buhay natin. Kaya anuman ang nangyayari sa atin ngayon, makikita po natin, we are confident mga kapatid, kaya po natin mapaglabanan mga kapatid, sapagkat alam natin na tayo pala ay mahal ng Panginoon. Special kapatid, you are the apple of His eyes. Kaya hindi niya hayaan na ikaw mapahamak, hindi niya hayaan ikaw magutom, hindi niya hayaan na may masamang mangyayari sa iyo, kundi ang nais ng Panginoon, mga kapatid, maging well po tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya salamat po, samahan niyo po ako sa huling panalangin po natin sa gabi po ito. And Lord, we are so thankful, Panginoon. Salamat, Lord God, na pinaunawa mo sa amin kung ano ang tamang pagsamba po, Panginoon. Hindi sa pamagitan, Lord, ng mga tono, kundi sa mga lyrics, Panginoon, namin po binahayag po, Panginoon, sa aming mga awitin. Nawa, Lord God, sa bawat araw po ng aming mga ginagawa sa aming mga buhay, nawa, Lord God, ikaw ay malugod po, Panginoon. Kaya maraming po salamat sa pagkakataong po nito na binigyan mo kami pagkakataong may bahagi, Panginoon, ng iyong mga salita. Pagpalang, Lord God, ang bawat isa na nanood at nakinig ng live stream na ito, Panginoon. Nawa, God, nawa ito magkaroon, Panginoon, ng buhay sa kanila at magamit po nila ito sa pang-araw-araw ng aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming po salamat. Ito po ang samot na langin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And God bless every one of us. Salamat po muli. Dito po tayo nagtatapos ng ating pong devotion, mga kapatid. Amen.